My legacy in Nigeria, for my country, for my children, for my wife, for everybody. My building in Abuja. 10 kakaibang bahay sa buong mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Para sa maraming tao, ang architecture ay hindi lamang isang paraan ng pagtatayo ng bahay o gusali, kundi isa ding paraan ng pagpapakita ng pagiging malikhain ng mga tao at maging ng mga innovations, lalo na sa panahon ngayon na patuloy pang umuunlad ang ating technology. Kaya naman maraming mga architect ang nakapag-isip at nakapagtayo na ng mga bahay na maituturing na sobrang kakaiba. Ngunit ano kaya ang hitsura ng mga ito at bakit itinuturing ito na kakaiba? At sa video ngang ito ay tutuklasin at tatalakayin natin ang 10 mga kakaibang bahay sa buong mundo. Kaya naman simulan na natin. Number 1, The Crooked House. Ang The Crooked House sa Sopot, Poland ay isang kakaibang gusali na kilala dahil sa pambihirang itsura nito. Itinayo ito noong 2004 at mabilis na nakilala dahil sa disenyo nito na parang kinuha mula sa isang kwento o cartoon. Ang mga architect na sina Shotinsky at Zaleski ang nagdisenyo nito at kinuha nila ang inspirasyon mula sa mga likha ng Polish illustrator na si Jan Marcin Schanzer at Swedish artist na si Per Dahlberg. Ang gusali ay may lawak na 4,000 square meters at bahagi ito ng resident shopping center. Dito makikita ang mga tindahan, kainan at mga cafe, kung kaya't palaging maraming tao ang dumadalaw. Ang hugis ng gusali ay baluktot na parang natutunaw o lumulubog, at ito ang dahilan kung bakit maraming turista ang naaakit dito. Ang labas ng gusali ay puno ng mga linya at crooks na tila gumagalaw, na nagbibigay ng kakaibang anyo at buhay dito. Ngunit sa kabila ng kakaibang itsura sa labas, ang loob ng The Crooked House ay simple at diretsyo ang pagkakagawa. Ang mga dingding at sahig ay normal at patag, nakabaliktaran ng panlabas na anyo ng gusali. Ito ang nagiging dahilan kung bakit gusto ng mga tao na pumasok sa loob matapos nilang makita ang kakaibang itsura sa labas. Bukod sa pagiging isang atraksyon para sa mga turista, ang The Crooked House ay sentro din ng mga cultural activities. Maraming art exhibits, musical performances, at iba pang mga occasions ang nagaganap dito, kung kaya't naging mahalagang bahagi ito ng buhay sa Sopot. Ang gusali ay naging simbolo ng modern Sopot na nagpapakita ng magandang kombinasyon ng tradisyonal at makabagong disenyo. Maliban dito, ang The Crooked House ay kilala rin sa iba't ibang bahagi ng mundo at madalas na ipinapakita sa mga travel guide, palabas sa telebisyon at maging sa mga video game. Dahil dito ay naging iconic landmark ito, hindi lang sa Poland kundi sa buong mundo. At ang kakaibang disenyo nito ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming architect at artist na lumikha ng mga bago at creative design ng mga gusali. Number 2, The Upside Down House. Ang The Upside Down House sa Poland o Dom do Góry Nogami sa wikang Polish ay isang natatanging istruktura na matatagpuan sa Szymbark na isang maliit na bayan sa rehiyon ng Pomerania. Ang bahay na ito ay kilala dahil sa kakaibang disenyo nito na baliktad. Ito ang dahilan kung bakit ito naging isang kilalang attraction para sa mga turista. Ang ideya ng bahay ay nagmula kay Daniel Chapiewski na isang local businessman at philanthropist. Nais niyang ipakita ang mga pagbabago sa Poland noong panahon ng communism sa pamamagitan ng bahay na ito. Para kay Chapiewski, ang baligtad na bahay ay sumasalamin sa kung paano naging magulo at baligtad ang buhay ng mga tao sa ilalim ng communism, kung saan ang mga dating pinahahalagahan ay tila nawala. Kung kaya't ang The Upside Down House ay hindi lamang isang kakaibang disenyo, kundi isang simbolo ng mga panahong iyon. Samantala, ang pagtatayo ng bahay ay hindi naging madali. Dahil sa kakaibang disenyo ay nahirapan ang mga manggagawa sa proseso ng pagtatayo. Kailangan nilang mag-ingat sa bawat hakbang upang masigurong matibay ang istruktura. Bawat bahagi ng bahay, mula sa sahig hanggang sa kisame, ay kinailangang pag-isipan ng mabuti upang matiyak na hindi ito guguho. Kapag pumasok ang mga bisita, ay makakaramdam sila ng kakaibang karanasan dahil lahat ng furnitures at kagamitan ay nakabaligtad. Pati na ang mga hagdan, mesa at orasan. Dagdag pa rito, ang The Upside Down House ay hindi lamang isang atraksyon. Ito din ay may mensahe na gustong iparating tungkol sa mga panahon ng communism sa Poland. Nais ni Chapiewski na ipaalala sa mga tao ang mga panahon na puno ng pagbabago at pagkalito, at hikayatin silang mag-isip tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng mundo ngayon at kung ano ang maaaring magawa
upang baguhin ang mga ito. At dahil sa kakaibang konsepto nito, ang The Upside Down House ay naging isang popular destination para sa mga turista sa Pomerania. Maraming tao mula sa loob at labas ng Poland ang bumibisita taon-taon upang maranasan ang kakaibang pakiramdam ng paglalakad sa isang baligtad na bahay. Number 3, The Mushroom House. Ang The Mushroom House ay isang natatanging bahay na matatagpuan sa Perryton na isang bayan malapit sa Rochester, New York, USA. Kilala rin ito bilang The Pod House o The Tree House. Dinisenyo ito ni James H. Johnson noong 1970s at naging sikat dahil sa kakaibang anyo nito na kahawig ng mga mushrooms. Ang disenyo ng bahay ay galing sa kalikasan, kaya ang mga hugis at materials na ginamit ay parang bahagi ng natural environment. Ang bahay ay binubuo ng 4 na bilog na silid na tinatawag na pods. Ang bawat pod ay may kani-kaniyang gamit tulad ng bedroom, kusina at sala. Ang mga pader at kisame ng bawat pod ay may curved design. Kaugnay nito, isa sa mga mahalagang katangian ng bahay ay ang paggamit ng natural light. Mayroon itong malalaking bintana at skylight na nagpapapasok ng araw sa loob, kaya laging maliwanag sa loob ng bahay. Ang bahay ay itinayo gamit ang isang teknik na tinatawag na gunite. Ito ay isang uri ng sprayable concrete. Dahil dito ay nagawa ni Johnson na lumikha ng mga kakaibang hugis at curve na bihirang makita sa mga karaniwang bahay. Samantala, ang Mushroom House ay matatagpuan sa loob ng isang tahimik na kakahuyan. Napapalibutan ito ng mga puno at halaman, kaya parang bahagi talaga ito ng kalikasan. Ang bawat pod ay nakapatong sa mga poste na parang mga puno, na nagpapalakas pa ng impresyon na ang bahay ay likas na bahagi ng kapaligiran at hindi lamang isang gawa ng tao. Bukod sa kakaibang disenyo, ay mahalaga rin ang Mushroom House dahil sa kasaysayan at kahulugan nito. Naging simbolo ito ng panahon ng 1960s at 1970s, kung saan maraming architect ang naghanap ng bagong paraan upang iugnay ang mga gusali sa kalikasan. Ipinapakita ng bahay na ito ang imagination at creativity, at ang ideya na ang isang tahanan ay maaaring maging inspirasyon at magbigay ng kaginhawaan. At sa paglipas ng mga taon, ang Mushroom House ay naging bantog at lumabas sa iba't ibang publication at palabas sa telebisyon. Ngunit kahit private ang lugar na ito, ay marami pa rin ang humahanga sa disenyo nito at kinikilala ito bilang isang natatanging halimbawa ng American architecture. Number 4, Nautilus House. Ang Nautilus House ay isang natatanging bahay na matatagpuan sa Naucalpan, malapit sa Mexico City, Mexico. Ito ay itinayo noong 2007 at idinisenyo ng architect na si Javier Senosiain. Ang disenyo ng bahay ay galing sa hugis ng isang Nautilus shell. Ito ay isang sea creature na may spiral look. Kilala si Senosiain sa kanyang style ng organic architecture, kung saan ang mga gusali ay isinasaalang-alang na bahagi ng kalikasan. Ang Nautilus House ay gawa sa ferrocement. Ito ay isang material na nagbibigay daan upang makalikha ng mga kakaibang curve at hugis na hindi karaniwang nakikita sa mga tradisyonal na bahay. Ang buong bahay ay may spiral design mula sa labas hanggang sa loob na nagdudulot ng isang kakaibang karanasan para sa mga nakatira dito. Ang bahay ay tila dumadaloy at umaagos na parang isang living part ng kalikasan. Sa loob ng Nautilus House ay mapapansin na wala itong mga tuwid na linya o sulok. Lahat ng space ay parang isang continuous flow na nagbibigay ng pakiramdam na ikaw ay nasa loob ng isang living creature. Ang mga bintana ay dinisenyo na parang mga mata na nagpapapasok ng natural na liwanag sa loob ng bahay. Ang sahig ay natatamnan ng kulay green na damo, kaya kahit nasa loob ka ay parang naglalakad ka sa isang garden. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam na ikaw ay palaging malapit sa kalikasan. Samantala, ang Nautilus House ay hindi lamang isang magandang halimbawa ng creative creature, kundi nagpapakita rin ito ng ideya na ang mga tahanan ay dapat maging bahagi ng kalikasan. Para kay Senosiain, ang isang tahanan ay dapat magbigay ng koneksyon sa kalikasan at ang bawat detalye ng Nautilus House ay dinisenyo upang ipakita ito. Karagdagan pa, ang bahay na ito ay kilala rin bilang isang space na nagtataguyod ng kalusugan at kaginhawaan ng mga nakatira dito. Ang disenyo nito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng natural na liwanag, sariwang hangin, at mga natural elements upang lumikha ng isang comfortable space. Number 5, Bubble House.
Ang Bubble House o Maison Bulls sa French ay isa ding kakaibang bahay na matatagpuan sa Thioul-sur-Mer sa French Riviera. Dinisenyo ito ng Hungarian architect na si Antti Lovag na kilala sa kanyang hindi karaniwang paraan ng pagdidisenyo ng mga gusali. Natapos ito noong 1989 matapos magsimula noong 1975 at agad na naging sikat dahil sa hindi pangkaraniwang anyo nito na parang mga bula. Ang bahay ay binubuo ng mga bilog na silid na parang mga bula, kaya tinawag itong Bubble House. Ang mga silid na ito ay magkakaugnay kaya parang walang malinaw na hangganan sa pagitan ng mga space sa loob at labas. Nakatayo ito sa isang burol na may view ng Mediterranean Sea kung kaya't nag-aalok ito ng napakagandang view. Ang kulay pula nitong labas ay nagiging akma sa mabatong kapaligiran na tila nagiging part ng environment ang buong bahay. Samantala sa loob ng Bubble House ay makikita ang kakaibang disenyo ng bawat silid. Ang mga pader ay curved at ang mga bintana ay bilog na nagbibigay ng kakaibang experience. Ang mga furnitures ay nakadisenyo para umayon sa hugis ng silid kaya walang tuwid na linya o sulok dito. Ito ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam na parang nasa ibang mundo. Para kay Lovag, ang mga curves ay mas natural at masangkop para sa tao dahil ito ay mas kahalintulad ng mga hugis na matatagpuan sa kalikasan at sa katawan ng tao. Kaugnay pa nito ang Bubble House ay ipinagawa ni Pierre Bernard na isang industrialist na may kaparehong pananaw sa architecture tulad ni Lovag. Matapos siyang pumanaw ay binili ito ng kilalang fashion designer na si Pierre Cardin noong 1992. Para kay Cardin, na kilala sa kanyang mga futuristic design, nakita niya ang bahay na ito bilang perfect representation ng kanyang sining. Ginamit niya ang bahay na ito para sa mga fashion show at mga special events. Sa kabilang banda, hindi lamang kilala ang Bubble House dahil sa itsura nito dahil madalas din itong nakikita sa mga pelikula, palabas sa telebisyon at mga patalastas. Ang kakaibang disenyo at location nito ay naging paborito ng mga photographers at turista na bumibisita sa French Riviera. Subalit, hindi madaling pangalagaan ang Bubble House. Ang kakaibang disenyo nito ay nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga at maingat na pagkukumpuni. Dahil dito ay magastos ang pagpapanatili nito. Number 6. The Flintstones House. Ang Flintstones House ay isang kilalang bahay na matatagpuan sa Hillsborough, California, USA. Sikat ito dahil sa kakaibang disenyo na parang direktang hinango mula sa cartoon na The Flintstones. Itinayo ito noong 1976 ni William Nicholson, isang architect na gumamit ng isang espesyal na paraan ng pagbuo ng mga bahay. Ang paraan na ito ay nagbigay daan sa kanya upang lumikha ng mga circle at curly shapes na bihirang makita sa mga karaniwang bahay. Samantala, tinawag itong The Flintstones House dahil sa pagkakahawig nito sa mga bahay ng mga character sa cartoon na The Flintstones. Ang panlabas na bahagi ng bahay ay parang gawa sa malalaking bato na may mga curly lines na nagbibigay dito ng kakaibang itsura. Ang mga pader ng bahay ay ginawa gamit ang bakal at wire mesh na sinabuyan ng semento, kung kaya't nabuo ang makinis at natatanging hugis nito. Sa loob ng bahay ay makikita ang mga makukulay at kakaibang disenyo. Ang mga bintana ay parang mga butas sa bato, kaya ang liwanag mula sa labas ay pumapasok sa iba't ibang direksyon. Ang bawat silid ay may natatanging disenyo, ngunit komportable pa rin at naaayon sa theme ng Flintstones. Mula sa loob ng bahay ay mararamdaman mo na para kang naglalakbay sa isang cartoon. Subalit noong 2017 ay naging usap-usapan ng bahay nang bilhin ito ni Florence Fang. Naglagay siya ng mga statue ng mga dinosaur at mga characters mula sa The Flintstones sa kanyang bakuran. Hindi naman ito nagustuhan ng mga local officials ng Hillsborough dahil sa tingin nila ay hindi bagay ang mga decorations sa lugar. Nagkaroon din ng kaso sa korte pero sa huli ay nanalo si Fang noong 2019 at pinayagan siyang panatilihin ang mga decorations. Sa ngayon, ang Flintstones House ay kilala bilang isang simbolo ng pagiging creative at pagpapahayag ng sarili. Hindi lamang ito isang ordinaryong bahay dahil naging bahagi na rin ito ng kultura na nagpapakita na ang mga bahay ay maaring maging masaya at kakaiba. Number 7. The Airplane House. Ang The Airplane House ay isang kilalang bahay sa Abuja, Nigeria na natatangi dahil sa hugis eroplano nitong disenyo. Ang bahay na ito ay itinayo ni Said Jamal na isang negosyante mula Lebanon bilang regalo para sa kanyang asawa na si Liza noong 1999.
Ang inspirasyon sa disenyo ng bahay ay nagmula sa hilig ni Liza sa paglalakbay, lalo na sa pagsakay sa eroplano. Sa pamamagitan ng bahay na ito ay nais ipakita ni Said ang kanyang pagmamahal at suporta sa pangarap ng kanyang asawa na makita ang mundo. Samantala, ang disenyo ng bahay ay simple pero kakaiba. Ang pangunahing bahagi ng bahay ay parang katawan ng eroplano at may dalawang malalaking pakpak na parang tunay na eroplano na handang lumipad. Ang mga bintana ng bahay ay dinisenyo na parang bintana ng eroplano at may buntot pa na kumukumpleto sa anyo nito. Ang bahay ay may 3 palapag at bawat isa ay may mga kwarto at space. Gayon din naman, sa loob ng The Airplane House ay makikita ang simple at makabagong design. Ang bawat silid ay kumpleto sa mga makabagong kagamitan na nagbibigay ng komportableng pamumuhay para sa pamilya Jamal. Ang style ng loob ng bahay ay elegant pero hindi complicated at puno ng mga memories ng kanilang pamilya. Ang bahay na ito ay hindi lang maganda sa labas kundi pati na rin sa loob. Bukod dito, ang The Airplane House ay naging sikat din na pasyalan sa Abuja. Bagaman private house ito, ay marami pa rin ang naa-attract dito dahil sa kakaibang disenyo at sa kwento ng pagmamahal na nasa likod nito. Maraming turista ang bumibisita dito upang makita at kunan ng pictures ang bahay na naging simbolo ng pagmamahalan at pangarap ng isang pamilya. Subalit, kahit private property ito, ang The Airplane House ay nagsilbing inspirasyon din para sa marami. Hindi lamang sa Abuja, kundi sa buong Nigeria. Ipinapakita nito kung paano ang isang simpleng idea, kapag ginawa ng may pagmamahal at dedikasyon, ay maaaring maging isang kamanghamanghang masterpiece. Sa pamamagitan din ng bahay na ito ay naipakita ni Said Jamal ang kanyang taos-pusong pagmamahal at suporta sa pangarap ng kanyang asawa. Number 8. The Toilet-Shaped House. Ang The Toilet-Shaped House na kilala rin bilang Haewujai ay isang bahay na hugis inodoro sa Suwon, South Korea. Itinayo ito ni Sim Jae-duk na isang dating mayor ng Suwon na tinaguri ang Mr. Toilet. Ang kakaibang disenyo ng bahay ay sumasalamin sa kanyang dedikasyon sa pagpapabuti ng kalinisan at sanitasyon, lalo na sa mga pampublikong palikuran. Kaugnay nito, nakuha ni Sim Jae-duk ang ideya para sa bahay mula sa kanyang personal na karanasan. Ipinanganak siya sa isang maliit na toilet, kung kaya't mula pa noong bata siya ay naging misyon na niya ang pagpapabuti ng mga palikuran. Ang pangalan ng bahay na Haewujai ay nangangahulugang isang lugar kung saan pwedeng alisin ang iyong mga alalahanin. Itinayo ang bahay noong 2007, isang taon bago pumanaw si Sim noong 2008. Gayon din naman, ang bahay ay may 2 palapag at puno ng mga modernong kagamitan. Ang malalaking bintana nito ay nagbibigay ng magagandang view ng paligid. Sa loob ay may mga exhibit na nagpapakita ng kasaysayan ng mga palikuran mula sa mga sinaunang panahon hanggang sa mga makabagong disenyo. Sa ngayon, ang The Toilet-Shaped House ay nagsisilbing museum at sentro ng kaalaman tungkol sa sanitasyon. Ipinapakita rito ang mga problema sa kalinisan sa iba't ibang bahagi ng mundo at kung paano ito maaaring solusyonan. Layunin din ng bahay na ito na turuan ang mga tao tungkol sa kahalagahan ng malinis na palikuran para sa kalusugan ng bawat isa. Dagdag pa rito, kabilang din ang Haewujai sa World Toilet Organization, isang global group na naglalayong palawakin ang kaalaman tungkol sa sanitation. Ang bahay na ito ay isang paalala na ang malinis at maayos na palikuran ay isang karapatan na dapat tamasahin ng lahat at hindi isang privilege. Sa kabila nito, ang The Toilet-Shaped House ay isang natatanging simbolo ng advocacy ni Sim Jae-duk. Ipinapakita nito kung paano ang isang tao ay makakapagtaguyod ng isang mahalagang layunin para sa lipunan. Number 9. The Shoe House. Ang The Shoe House sa Lori, South Africa ay isang natatanging bahay na kilala dahil ito ay hugis sapatos. Ang kakaibang disenyo nito ang nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang naa-attract na makita ito. Ang bahay na ito ay itinayo ni Ron Van Zyl, isang artist na magaling sa pag-ukit ng kahoy noong 1990s. Nais ni Ron na magkaroon ng isang lugar kung saan maipapakita niya ang kanyang sining at kung saan ang mga tao ay maaaring makahanap ng inspirasyon. Ang The Shoe House ay bahagi rin ng kanyang mas malaking proyekto, ang Ron Van Zyl's Artists Retreat, isang resort na dinisenyo para sa mga taong gustong magpahinga at magmuni-muni sa gitna ng kalikasan at arts. Samantala, ang The Shoe House ay may 7 palapag.
Sa bawat palapag ay makikita ang iba't ibang mga kwarto at spaces. May mga kwarto din na nagpapakita ng arts, mga lugar para sa meditations at mga kwarto para sa mga bisitang nais magpalipas ng gabi. Ang loob ng bahay ay puno ng magagandang carvings at disenyo na gawa mismo ni Ron. Ang bawat bahagi ng bahay ay may kanya-kanyang theme, kung kaya't ang mga bisita ay makaka-experience ng iba't ibang damdamin habang iniikot nila ang buong lugar. Bukod sa pagiging isang kakaibang bahay, ang The Shoe House ay may mahalagang papel din sa spirituality. Si Ron Van Zyl ay hindi lamang isang artist, kundi isang guro na nagbibigay ng mga seminar at retreat na tumutulong sa mga tao na mapalalim ang kanilang pananampalataya at personal development. Ang bahay na ito ay naging simbolo rin ng kanyang mga turo tungkol sa kapayapaan, pagmumuni-muni at spiritual awakening. Dahil sa kakaibang anyo at kahalagahan nito, ang The Shoe House ay naging isang sikat na destination ng mga turista. Maraming tao ang pumupunta dito upang makita ang natatanging disenyo ng bahay at maranasan ang sining na nasa loob nito. Malaki rin ang naitutulong ng The Shoe House sa local economy dahil sa dami ng mga turistang bumibisita. Sa kabuuan, ang The Shoe House ay hindi lamang isang simpleng gusali, kundi isa ring patunay ng pagiging creative ng tao. Number 10. The Boat House. Ang The Boat House sa Kerala, India ay isang kilalang destinasyon para sa mga gustong maranasan ang tahimik at natural na ganda ng lugar. Ang Kerala ay kilala sa mga backwaters o mga tahimik na ilog at lawa na napapalibutan ng green scenery. Ang pagsakay sa isang boathouse ay nagbibigay ng kakaibang karanasan kung saan maaari mong makita at maramdaman ang simpleng pamumuhay sa probinsya habang tinatamasa ang kalikasan. Samantala, ang mga boathouse ay mga tradisyonal na bangka na ginawang komportableng tahanan. Gawa ito sa mga materials tulad ng kahoy at kawayan at karaniwang may mga facilities tulad ng kwarto, banyo at kusina. Ang bawat boathouse ay dinisenyo upang maging comfortable para sa mga bisita, habang nagbibigay ng view ng mga ilog at lawa na hindi mo makikita sa iba pang lugar. Habang naglalayag ang boathouse sa mga ilog ay makikita mo ang mga palayan, maliliit na baryo at mga mangingisda na abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang mga tanawin na ito ay nagbibigay ng isang peaceful environment na makakatulong sa iyo na makapagpahinga at makalimutan ang ingay ng lungsod. Sa katunayan, may iba't ibang uri ng boathouse na pwedeng pagpilian, depende sa iyong budget at kagustuhan. May mga simpleng bangka para sa mga naghahanap ng affordable experience at may mga luxury boathouse naman para sa mga gustong maranasan ang marangyang pamumuhay sa gitna ng kalikasan. Maaari mo ring piliin ang iyong ruta at mga activities tulad ng pagbisita sa mga local temple, pagpapa-Ayurvedic massage o pag-e-enjoy ng mga sariwang huli na seafood na inihahanda sa bangka. Bukod pa rito, ang pagkain sa boathouse ay isa rin sa mga pinakahinihintay na bahagi ng karanasan. Ang mga inihahain dito ay mga local recipes na gawa sa sariwang sangkap. Karaniwan sa mga menu ay ang inihaw na isda at mga prawn curry na sinasamahan ng kanin at mga prutas. Ang mga pagkain ay niluto gamit ang mga traditional seasonings ng Kerala na kilala sa kanilang natatanging lasa at aroma. Bukod sa mga pagkain at tanawin, ang boathouse ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa pagpapahinga. May mga deck ang mga bangka kung saan ay maaari kang mag-relax at panoorin ang paligid. Marami rin sa mga boathouse ang nag-offer ng birdwatching dahil ang mga backwaters ng Kerala ay tahanan ng iba't ibang uri ng ibon. Sa kabilang banda, ang boathouse tourism ay mahalaga rin sa ekonomiya ng Kerala. Maraming lokal na residente ang nakikinabang dito mula sa paggawa ng bangka hanggang sa pagluluto ng pagkain para sa mga turista.